Lino. So, nasa Healing Discipleship pa rin po tayo, nasa pang day 106 na tayo. So, congratulations, nakarating na kayo sa 106 days. Nakarating na tayo sa 106 days. At sabi nga ni Ate La, mukhang kailangan pang ng ano, ng mga 900 days. 1,000 days ata 'tong pag-aaral na 'to. Pero gano'n pa man, hayaan natin na sa ating pag-aaral, tayo ay patuloy na maliwanagan ng Diyos sa kanyang mga inilaan para sa atin. So, Healing Discipleship, ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito, sinend ko na din po kagabi in advance para makita niyo sana. Ito ay kinuha sa Exodus 15:26. Ginamit na po natin ito bilang mga, supporting verse nung mga nakaraan. Kaya kung mapapansin niyo may mga verse na nauulit dito kasi, yung mga healing scriptures naman, puwede siyang ulit-ulitin. Ibabatay lang siya doon sa kung saan siya naka-incline na pag-aaral. So, ang title po natin sa umagang ito is God is our healer. God is your healer, God is my healer, and God is our healer. So, puwede mong personalin 'yan. Halimbawa, God is my healer, 'yun ay declaration ng faith. God is your healer, puwede mong sabihin sa kapatid mo, at God is our healer para sa ating lahat. So, basahin ni Ate Jazz muna sa Tagalog, Exodus 15:26. Pakinggan po ng mga ng mga kapatid natin at para masabayan po natin yung pag-aaral. Ate Jazel, 1, 2, 3, go. Exodus 15 verse 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Ayan, salamat Ate Jazel sa pagbabasa sa Exodus. So, nagamit na po natin yung verse na yan. So, sa buong Bible po, merong senaryo sa Old Testament na ang Diyos ay nagpagaling at siya ay nagpakilala na siya ay nagpapagaling. At katulad nung nababanggit na natin last time, hindi lang dahil sa ang Diyos ay nagpapagaling, kundi yun ay kanyang nature, yun ay part ng kanyang katauhan na magpagaling. Bubusisihin po natin mamaya yan, no? So, sa Old Testament po, merong 12 na, mga healing scenarios na pinagaling ang Panginoon. May mga sitwasyon, specific po. Pero maraming pagpapagaling ang Diyos na ginawa sa entire Old Testament. Pero merong parang natatangi na 12. Sa New Testament po, merong 30 to 40 na mga senaryos na nagpagaling ang Panginoong Hesus. So, at marami pa siyang pinagaling. Makikita niyo po yan sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Yun po yun, yung kabuuan na yun. So, 30 to 40 po. At sa Acts naman, merong 8 to 10 na mga specific po na mga senaryos na nagpagaling yung mga nagpagaling ang Diyos pamamagitan ng mga apostles. So yun po. At sa total daw, merong natatanging 50 to 60 na mga healing scenarios. Yung parang mismong instance na nagpagaling ang Panginoon katulad nung babaeng dinudugo, katulad nung siya ay ah, lakad ng pilay, nagpagaling ng mga bulag, 'di ba? Maraming gano'ng senaryo. So mayroong 50 to 60. Pero, merong mga hindi na i-record katulad nung sinasabi ni Jan na kung ire-record pa lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi kakayanin ang buong mundo para yun ay kanyang parang parang ma-contain, yung parang hindi sabi niya doon, hindi magkakasya sa buong mundo kung gagawa ng libro sa lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus. So, yun po. Pero sa buong entire testament, I mean Old Testament and New Testament, meron kang makikitang mga healing scriptures, which is sa sinasabi nila around 300 to 400 na mga healing verses o healing scriptures. So, ngayon pong umagang ito, ipapakilala po sa atin ng Diyos kung sino siya. Actually, ito pong pag-aaral na 'to, dapat ito ay nasa pinakaunahan, 'di ba po? Pero nung nagsisimula tayong mag-aral kasi, tinanggal muna natin yung mga, tawag dito, yung mga damo-damo sa ating mga puso, tinanggal natin yung mga hindrances, yung mga balakid
bakit ba hindi nare-receive yung healing? So dun tayo nag-focus at saka bagamat nababanggit na 'to sa mga pag-aaral nung last time natin sa buong entire 100 days, ngayon bibigyan lang natin siya ng parang pinaka-highlight. So ngayong umagang ito, papakilala sa atin na ang Diyos siya ay nagpapagaling at siya ang ating kagalingan. So God is our healer. Maliwanag po ba ang ating title? Amen. Maliwanag, malabo, may naliliwanagan, may Oo. nalalabuan. So mas liliwanag po 'yan as we go on. So kinuha nga 'yan sa Exodus 15:26. Ang sabi ng Panginoon, kung susundin natin ang kanyang tinig at kung gagawin natin ang nakalulugod sa kanyang paningin, 'di ba? Sabi doon, at kung makikinig tayo sa kanyang mga utos at ihayaan natin 'to na ingatan natin kanyang mga utos. Ang pangako ng Panginoon sabi niya, "I will put none of the disease on you, which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you." So dito po makikita natin sa Old Testament, alam natin ang Old Testament, ito po ay ang tawag dito, ito ay nasa batas. Ang ano nito, ang paggalaw ng Old Testament, kung gagawin mo ito ang mangyayari sa'yo. Well, kung hindi ka susunod, ito ang ito yung mangyayaring sitwasyon sa'yo. So, ang Old Testament para siyang tawag dito, conditional. Gawin mo 'to, ito ang magiging bunga sa'yo. Kung hindi ka susunod, well, ito ang magiging sirkumstansya ng hindi mo pagsunod. So, ganun gumagalaw ang Old Testament. Pero sa New Testament po magkaiba. Grace. Ang biyaya ng Panginoon ay abot-abot. 'Di ba? So, kahit hindi tayo nakasunod, ang Diyos siya ay gumagawa pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil tayo ay nasa grace na o nasa biyaya na, ay hindi naman tayo susunod at makikinig sa sinasabi ng Panginoon. Amen po, magkaiba po 'yun. So, lalo tayo nagkakaroon ng biyaya na makasunod sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon dahil sa natanggap nating biyaya, abot-abot na Yes. biyaya ng Panginoon. So, Amen. dito po sa dulo sabi dito, "For I am the Lord who heals you." Ginuhitan ko na po, tingnan niyo po yung sinishare kong sa screen, "For I am the Lord who heals you." Diyan po Yes, natin yes. kinuha yung ating title, no? I am the Lord who heals you. Kung titingnan niyo po to sa Hebrew kasi po ang Old Testament ito po ay sinulat sa Hebrew, ang New Testament ito ay sinulat naman sa Greek. So kung titingnan niyo po 'yan, isa po 'to sa mga pangalan ng Panginoon, yung Jehovah Rapha. Sa mga nagpastoral dati dito, Nanay Lina at Mm. saka si Ate Jacel, si Nanay Violing, ito po yung Mm. pag-aaral dati. Isa sa mga pangalan ng Panginoon ay Jehovah Jehovah, Rapha. oo. Rapha. Maraming pangalan ang Panginoong Hesus. Pagpapakilala niya sa Old Testament, no? Mayroong Jehovah Mm. Nisi, mayroong Mm. Jehovah Jireh, siya ang provider Mm. natin. Pero dito, Mm. mag-focus muna tayo sa Jehovah Rapha. Hindi po ito yung parang Jehovah na sinasabi sa mga Jehovah Witness, ha? Magkaiba po Mm. yun. Yung Jehovah Rapha na pinapakilala niya dito, ang Diyos ang siyang Yes, nagpapagaling. oo. Kaya sinasabi niya diyan, "I am the Lord who heals you." So yan po yung ano natin, Jehovah Rapha. Kaya nakuha natin sa title natin, God is our healer. God is your healer and God is my healer. So, proceed po tayo 'no. May mga pangako ang Panginoon sa kanyang mga salita sa Old Testament. Kumuha lang po ako ng dalawa. Angelo, pa-mute. Sa'yo lang gagana 'tong ingay. Thank you. So, meron pong dalawa na kinuha ko sa Old Testament po at meron tayong kukunin din sa New Testament. So, sabi dito sa Psalm 147 verse 3, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." He heals the brokenhearted and binds up their wound. So, nagpapakilala dito ang Panginoon na He heals. Siya ang nagpapagaling. Kaya sabi dito, binilugan ko po yung salitang He. Ito pong He na tinutukoy dito, hindi po ito yung psalmist na nagsulat. Hindi po siya yung sinasabi niya
na ako. Ang sinasabi niyang he, tinutukoy niya dito po ay ang Diyos. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So kung ikaw ay mayroong sugat, di ba? Kung ikaw ay brokenhearted, hindi lang ito yung parang brokenhearted sa mga relationship, sa mga relasyon, Mm. kundi hindi lang yon, even in spiritual, even in emotional, in mental, anumang nangyari sa yung part ng iyong kaluluwa na ikaw ay nasugatan, nasaktan, ang Diyos ang nagpapagaling. Siya ang Nagpapagaling. kagalingan mo. At dito po habang pinag-aralan ko 'to, nakita ko lang na anumang mga broken hearted natin katulad ng mga relationship natin na parang nasira, halimbawa katulad ng mga relationship ako personal sa family, sa magulang, tapos sa mga maaaring sa iba yung sa mga kapatid sa panampalataya o kapatid physically o sa mga kahit anong relasyon na parang nasugatan yung puso mo, na nasaktan. Kasi 'di ba minsan para tayong na-offend minsan o kaya nasusugatan yung puso natin kapag meron tayong hindi magandang naririnig sa mga Narinig, tao, 'di ba? So, doon masama makikita loob. natin ano, Ate Mm. Jassel? Sa mga Masama loob. masama loob, sumasama ang loob Mm. natin. So, doon makikita natin na kahit doon sa area na yon na ikaw ay nasugatan, kung kikilalanin mo lang na ang Diyos ang nagpapagaling, kahit Mm. nasugatan ka ng sobra-sobra, Mm. hayaan mo na ang Panginoon siya yung magtagpi Siya yung or mag-ano ng maghihilom, sugat mo, magpahilom ng sugat maghihilom. mo. 'Di ba kasi minsan halimbawa, nasaktan ka sa kapatid, 'di ba, nagkaroon ng hindi Mm. pagkakaunawaan. Kahit minsan kasi sa church nangyayari ito na ikaw Mm. ay nasugatan ang puso mo, 'di ba? Kasi Mm. hindi ka naman pusong bato. Do'n sa nasugatan Mm. minsan yung puso mo kahit sa church. So, kahit doon, halimbawa, puwede mong sabihin na, "Lord, nas na nasasaktan ako sa sinabi ng kapatid ko na Mm. ito." 'Di ba? So, kahit doon, puwede mong kilalanin na ang Diyos ang nagpapagaling sa puso mo. "Lord, alisin mo 'to sa akin," o kaya, "Lord, yung nasugatan kong puso, hayaan ko na, ipahilom ko sa'yo." 'Di ba? Paghilumin natin. Kasi kung hindi natin hinahayaan ng Diyos na magpahilom sa ating mga nasaktang Sugat. puso, ang nangyayari diyan, magiging ano ka, parang Mm. parang kahit tumatagal na siya na panahon, parang hindi siya Lumalalim. oo, lalong lumalalim yung sugat tsaka parang hindi Mm. siya nadi-deal. Parang hindi Mm. siya na tawag dito, parang hindi siya napapagaling. Kaya ang Mm. nangyayari, palagi kang Siya o kaya minsan nihilom. parang nakikipagplastikan ka na lang sa Baka, kapatid, mm. alam mo yun, alam na natin yun, yung mga gano'ng experience. Mm. Pero gano'n pa man, Mm. nais lang ipakilala sa atin ng Panginoon na siya ang nagpapagaling kahit sa mga Nagpapagaling. sugatang puso. So, Mm. hindi lang po yun sa area na yun ha, tinakil lang natin yung mga relationship. Pero Mm. kahit sa area ng ating spiritual, kahit ikaw ay mayroong halimbawa anxiety, stress, depression sa iyong mental Mm. health o emotional health, ang Diyos ang nagpapagaling. Nagpapagaling. Cover niya po yung area na yon, spirit, soul, and body. So, pumunta po tayo sa pangalawang promise ng Panginoon. Sabi dito sa Jeremiah 30:17, Ate Jazz, nakikita mo yung screen ko? Nawala na siya. Naglo-load din, ayan. Naglo-loading. Sige, pabasa nga, Jeremiah 30:17. No. Jeremiah 30:17. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Ayan, thank you. So, makikita po natin dito yung says the Lord, meaning to say, hindi po si Jeremiah ang nagsasalita nito. Kahit si Propeta Jeremiah ang nagsulat nito, ginagamit lang siya ng Diyos na maging tinig, pero ang Diyos ang nagsasabi nito. Sabi nga, says the Lord, anong pangako ng Panginoon? I will restore. Siya ang papanumbalik ng ating Nagbabago. mga lakas. I will restore health to you and heal you of your wounds. Kaya dito kanina 'di ba sa Psalm sinasabi na siya daw ay he binds their wounds, sabi niya. Dito inulit-ulit, and heal your wounds. So kung ikaw ay nasugatan, ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Nagpapagaling.
focus tayo dito sa I. Kasi di ba kanina doon, he. Dito naman, I. Sa Bible po, pag sinasabing I, o the great I am, kaya tinagurian ang Diyos na the great I am, kasi po mayroong mga I, may mga pagpapakilala ang Diyos sa mga tao. Di ba katulad sa katulad ano ba parang kapakilala tayo, sinisimulan natin o 'di ba sa English pinapakilala natin 'di ba? I am Jacel, 'di ba? I am Beck, gano'n 'di ba gano'n tayo. Simple English lang po 'di ba 'pag pinapakilala natin kung sino tayo gumagamit tayo ng I o kaya ako. Dito Ako. makikita natin na, "For I will restore health to you." Mismong ang Diyos ang nagpakilala during Old Testament sa pamagitan ni Propeta Jeremiah na siya ang nagpapalakas o nagpapanumbalik ng ating mga health. So kung ikaw ay nangangailangan ng restoration sa oras na ito, ang Diyos, kalooban niya na i-restore ang lakas mo. Kaya nga sinasabi diyan, I will. I will. 'Di ba? Makikita natin diyan yung kalooban ng Panginoon. Last time, nagkaroon tayo ng pag-aaral ng God's will is for you to be well. Natatandaan niyo po yung pag-aaral na 'yon? Makikita po natin dito na kalooban ng Panginoon kasi sinabi niyang I will. Will ng Panginoon Na tayo na pagalingin. pagalingin ka, will ng Panginoon na ibalik yung nawala mong lakas. Lakas. Ayun ang kanyang kalooban. Maliwanag diyan na sinasabi ni Jeremiah, I will restore health to you and heal your wounds. Dito po sa Amen. dulo, says the Lord. Hindi po si Jeremiah at hindi rin ang tao. So, yan po yung makikita natin dito. So, kalooban talaga ng Panginoon kasi na ikaw ay i-restore niya. 'Di ba halimbawa, pag tayo nagtatrabaho, 'di ba nawawalan tayo ng lakas. Tapos kapag Lakas. ikaw ay nasa higaan na kapag gabi, sinasabi mo, Lord, nanghihina ako, 'di ba? Yung parang pagod na ako, 'di ba? Pero kinikilala mo or namamangha ka na bawat umaga May na-restore yung lakas ka. lakas mo. 'Di ba mayroon kang lakas na magpatuloy sa buhay. So kahit yung gano'n, paano idinisenyo ng Panginoon na sa 7 to 8 hours mong pagtulog o pagpapahinga, paggising mo sa umaga, May lakas ka nare-restore ulit. yung lakas na nawala sa'yo. 'Di ba? Amen. Nakakamangha ng ating mga katawan ay meron siyang gano'ng kapasidad na kapag dating na ng umaga, nare-restore yung lakas mo. Pero hindi Lakas ka. dahil sa nagpahinga ang katawan mo, kundi kinikilala mo na ang Diyos ang Mula sa nagbibigay Diyos. sa'yo ng kalakasan, nagpapanumbalik sa'yo. At anumang sugat na meron ka, Siya kaya yon nagpapagaling. pagalingin ng Panginoon. So, Amen. anumang sugat. Amen. So, makikilala natin dito na God is our healer. Tawid tayo sa New Testament. Tawid na po tayo sa New Testament. So, maraming Old Testament na mga healing scriptures po, pero hindi ko kukunin lahat kasi baka pag kinuha ko, abutin na tayo dito ng 1 linggo. 'Di ba po? So, Mm. dito sa New Testament po, tawid tayo sa New Testament. Nasa last week po kasi nasa Matthew kami katulad nung sinend ko kay Ate Jacel sa GC 'no. Habang binabasa ko 'tong aklat ng Matthew ulit kasi po yung goal namin this, nitong bare months po, makilala namin ang Jesus ng Biblia, specifically kapag pinagdiriwang natin ang Pasko kasi bare months na. So yun yung leading ng Diyos sa amin na, na shinare ko sa mga kapatid dito na magbasa simula sa Matthew, Mark, Luke, para Mm. makilala namin ang Jesus ng Biblia. So, habang binabasa ko yung Matthew, nakita ko 'to ulit. Nakita ko 'to ulit itong verse na 'to. Ang sabi dito sa Matthew 9:35, lumibot ang Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, "Then Jesus went about all the cities and villages," mga bayan, "teaching in their synagogues," yung synagogue po yung sambahan nung panahon na yon, "preaching the gospel of the kingdom," at sa dulo, "and healing every Healing. sickness and every disease among the people." So, pinagpapagaling siya. Dito po, in-underlinean ko yung salitang Jesus, teaching, preaching, and healing. Makikita niyo po dyan, every sickness and every disease, lahat ng sakit at karamdaman sa mga tao, kanyang pinagaling. So ito pong teaching, Amen. preaching, healing, nagwawakas po yan sa ing. Pero hindi po, yung kaugnayan po lang po niyan. Pero yan po mga salita na yan, yan po ay
mahalagang makita natin kasi po no ang Panginoong Hesus ay nagmiministeryo dito sa lupa, meron siyang tatlong ginagalawan. Siya ay nagtuturo, siya ay nagpapahayag, at siya ay nagpapagaling. Ngayon, Kuya RB, ano yung pagkakaiba nun? Bakit, bakit parang may pagkakaparehas naman yun, pero bakit sinabi pa yun ng Bible? No, so, dito po sa preaching, magsimula tayo muna sa preaching. Sa preaching kasi, ito po yung mga kapatid natin na nagpapahayag every Sunday sa pulpit, sa pulpito po, 'di ba? Katulad ng mga pastors natin, 'di ba? Nagpapahayag sila every Sunday. 'Yun ay preaching. Kapag tayo ay nagpapahayag sa ating mga street broadcasting katulad sa mga evangelism po natin, 'di ba? Sa mga street, kahit ngayon nakikita ko pa rin na ginagawa niyo 'yun, 'yun ay preaching. Pinipreach mo yung gospel ng kaharian ng Diyos. Preaching yon. Pero pagdating sa teaching, ikaw ay nagtuturo or binubusisi mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang teaching po nagagamit ito sa mga Bible studies, katulad ng ginagawa ni Ate Arlene before. At katulad ngayon sa ginagawa natin, kahit nasa online tayo, nagti-teach tayo dito. Teaching. Pero ang Diyos ang nagtuturo sa pamamagitan ng ating mga kapatid. So yun ay teaching. Ang teaching po kasi paglalim siya. Ngayon, ang kaibahan ng preaching tsaka teaching, ang preaching po nagpro-proclaim, pero ang teaching nag-e-explain. Ang preaching kasi halimbawa, ang Diyos, mahal niya tayo, ganon yung pagpo-proclaim niya. Pero pag sinabing teaching, pinapaliwanag niya, bakit tayo mahal ng Diyos? Ganon po ang kaibahan nun. So, both preaching and teaching po, nagbibigay ka ng salita ng Diyos sa mga tao. Yun ang kaugnayan nun. Pero pagdating sa healing, ginagalawan mo o kaya parang tawag dito, ang teaching ay ang healing, yung parang idini-display mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ginagalawan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, dito sa healing, pagpapagaling siya, nade-display yung kapangyarihan ng Diyos sa madaling salita. So, mayroong teaching, preaching, and healing. Yun po yung kaibahan niyan. So, mayroong mga tinawag sa healing ministry. Hindi lahat po. Merong tinawag sa preaching ministry at meron ding tinawag sa teaching ministry. So, preaching, teaching, and healing. So, yung tatlo po na yan, ginalawan yan ng Panginoon. Nagpipreach siya, nagtiteach siya, at nag-heal siya. Sometimes, nauuna muna siyang magpahayag bago siya magpagaling. Pero may mga katulad po nito, 'di ba? Siya muna ay nag-teach at siya muna ay nag-preach bago siya nag-heal. Kasi kailangan mo munang ibigay ang salita ng Diyos bago mo i-display yung kapangyarihan niya. I mean, kailangan mo munang mayroong marinig ang mga tao na salita ng Diyos. Kasi faith comes by healing and hearing by the word of God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sinasabi sa Roma, 'di ba po? So, kailangan mo nang mayroong marinig ang mga tao para sila ay magkaroon ng pananampalataya. Meron namang mga instances na ang Diyos, siya ay nagpapagaling muna bago niya ituro ang kanyang salita. Pero most of the time po, karamihan sa mga instance sa gospel po, siya muna ay nagtuturo at nagpapahayag. So, yun po yung kaibahan nun. Okay? So, dito po makikilala natin na Jesus is our healer. Jesus is our healer. Jesus is your healer. Jesus is my healer. Sa sumunod po na verse, sinasabi po dyan, ano yung susi? Bakit siya nagpapagaling? Bakit siya nagpapagaling? Bakit siya nagpapahayag? Kasi sa verse 36 po, ang sabi dyan, but when he saw the multitudes, nakita niya ang karamihan, he was moved with compassion for them. Nakita niyo po yung kalooban ng Panginoon? Binilugan ko po yung salitang he. Ito po ay tumutukoy kay Jesus, hindi po si Matthew. Si Matthew ang nagsulat sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na espiritu, pero ang pinapakilala niya dito si Jesus. He was moved with compassion for them. Pag sinabi pong compassion, nahabag siya sa mga tao. So, makita niyo po ang paggalaw ng Panginoon dito. Siya ay nagpapagaling dahil siya ay merong kahabagan sa mga tao. Ayaw niya na nakikita ang kanyang mga nilikha na pinapahirapan ng kaaway, ng sakit at karamdaman.
Kasi hindi naman yun ang original niyang plano. Nakita niyo po yung babaeng, I believe 18 years na sinasabi doon na binound siya ni Satan, Yung 'di kuba. ba? Yung kubang babae, Yung 'di kuba. ba? Bago pinagaling yun ng Panginoon, Kuba. ang sabi doon nahabag siya sa kalagayan ng Mm. babaeng iyon. So makita niyo po doon na ang Panginoong Hesus siya ay nagpapagaling kasi mahal niya tayo. Part ng Mm. nature ng Diyos na magpagaling kasi mahal niya tayo. Compassionate siya. Dahil sinasabi dito sa dulo, nakita niya ang mga tao because they were weary and scattered at sila daw ay katulad ng mga tupa na walang pastol, like sheep having no shepherd. 'Di ba makita po natin dito na ang Panginoong Hesus na-move siya. Kaya siya nagpapagaling at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos dahil siya nakita niya ang mga tao na para silang mga tupa na walang pastol, na walang nagpapastol. Dahil doon, paano ipinakilala sa atin ni John sa kanyang mga sulat na ang Panginoong Hesus siyang ating dakilang pastol. Di ba? Siya yung dakila nating pastol. At kung siya ang pastol natin, alam niya kung saan yung sugat ng kanyang mga tupa, alam niya kung mayroong dinaramdam ang kanyang mga tupa. 'Di ba? So makita natin dito na alam ng Diyos ang kalagayan natin, nakikita ng Diyos ang kalagayan natin. Kasi siya ang ating dakilang manggagamot at siya ang ating pastol. Alam niyang gamutin kung mayroong sugat ang kanyang mga tupa. 'Di ba po? Ang gandang biyaya na himay-himayin natin na nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang kalagayan mo. Sa Matthew 10:8, dito po tayo magtatapos sa umagang ito. 'Di ba po sa Lucas 10 kung matatandaan natin, ang mga disciple binigyan niya ng kapangyarihan yun po ay sa Believers Authority na nating pag-aralan, hindi ngayon. Pero dun sa background na yun sa Lucas 10, binigyan po sila ng kapangyarihan magpagaling, binigyan po sila ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. At dito sa Matthew 10, inutusan sila. Ang sabi dito sa Matthew 10 verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give. Meron pong 5 na iniutos ang Panginoon dito na gawin. Ano yung mga 5 na yon, Ate Jazz? Sa nakikita mo at sa narinig mo, ano yung... Okay. Heal, cleanse, Hmm? raise, cast out, and give. Okay, thank you. So yan pong 5 na yan po ang pinapagawa ng Panginoon. Pagalingin ang mga may sakit, linisin ang mga may ketong, buhayin ang mga patay, i-cast out yung mga demons, at kung paano mo natanggap ng libre, ganun mo ding ibigay ng libre. Maraming mga nangangalakal ng salita ng Diyos sa mga panahon natin ngayon o kahit sa panahon pa noon, kahit tulad ng sinasabi ni Pablo. Pero dito maliwanag na iniutos ng Panginoon kung paano mo to na-receive ng libre, freely give. Ibigay mo din ng libre. Kasi sa 4 na inutos ng Panginoon, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. So, dito po sa inutos ng Panginoon, hindi ibig sabihin nito na heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Hindi ibig sabihin na to na yung mga tao na yun, sila yung pinagmumulan ng power. No. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Katulad sa mga kuryente natin, hindi yung Meralco ang pinagmumulan ng ating kuryente. Hindi po sila yung power source. Ang Diyos ang power source, na-discover lang ng science ang kuryente at mayroong company na namamahala nun. Di ba po? Pero ang maliwanag po doon, ang Diyos ang ating pinaka-source. Siya ang pinaka-source. Gumagamit siya ng mga tao para maipahayag at mai-display yung kanyang kapangyarihan sa area po ng healing. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga pastors, yung mga evangelists, yung mga nagpapagaling physically, hindi ibig sabihin nun na sila ang source. Sila ay dinadaluyan lamang. Kaya makita natin po dito, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Ginawa kaya to ng mga apostles? Yun po yung ating aabangan next week. Yes. Ang susunod nating pag-aaral po, ipapakilala natin yung sekreto bakit nila yun nagagawa. So, dito po, next week, abangan nyo po, walang mawawala.
the power of the name of Jesus Christ. Jesus. Ano ang ibig sabihin kapag ginagamit natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus? Gaano mo naaangkin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus kapag ito'y binibigkas mo sa iyong mga labi? Labi. Bilang pagtatapos po, nais lang natin ipaalala muli ang ating pag-aaralin ngayong umagang ito. Wala pong makakalimot dahil sinisend ko po ito bawat araw. God is my Ang healer. Diyos ang God nagpapagaling. is your healer. God is our healer. God is our healer po. Makita po natin dito na hindi lang siya nagpapagaling, kundi yun ang kanyang nature. Nature niya na magpagaling. Kaya nga, kinahahabagan niya ang mga tao. Oo. Di ba po? Amen. Kinakahabagan niya ang mga tao at ang kalooban niya magpagaling sa lahat ng mga tao. So kung nakita na natin to dati, hayaan natin na patuloy nating itanim ngayong buong linggo na ito na ang Diyos, siya yung kagalingan natin. Tayo ay gumagaling dahil nakilala natin kung sino ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Marami nagpapakilala kasi sa Diyos na hindi na daw natapos na daw yung kanyang kagalingan. The last time I checked my Bible, hindi naman nagbago yung pangalan ng Panginoon. He is still a Jehovah Rapha. Di ba po? Katulad nung sinasabi sa Hebrews, God is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya kung sinasabi ng mga tao na hindi na nagpapagaling ang Diyos, well, ang tanong ko sa kanila, nagbago ba yung pangalan ng Panginoon? Kasi nasa Bible pa rin na siya ay Jehovah Rapha. Jehovah Rapha pa rin ang pangalan niya. The Lord who heals us. So, pinagpala po tayo ng Panginoon. Amen po. Amen. Tayo po ay Amen. nakareceive ng kagalingan ng Panginoon dahil nakilala natin siya. God bless po Amen. sa bawat isa.